So matuon kita di karon sa parte sa ginatubang naton yung mga pagpandaya sang aton kaaway nga mo si Satanas. Sa Second Thessalonians may ginpaandam ang mga apostol sa chapter 2 verse 3. So kapitulo 2 bersikulo 3. Duha ka panghunahuna ang iya ginadala sa aton. Kaginhambal niya sa taga Thessalonica nga hindi ninyo pagtuguti nga pagkadayaan kamo. So munang pangabay ni Apostol Pablo sa tanan niya tumuluo. Pati kita nga tumuluo dala sini nga mga pag-advise nga mga apostol nga hindi naton pagpahanukutan nga pagkadayaan kita. Bisan sino nga ginatumod siya nga tinaga nga bisan sino. Kag sa ano nga pamaagi. No? Duwa ang iya ginahambal diri. Una nagpangabay siya nga hindi kita mapahanugot nga dayaan kita. So paano naton mahimo nga hindi kita madayaan? Nakita na ko ni pangunahuna bisan anhon ta ka pangarisgar nga hindi kita madayaan. Kung ang manugdaya sa aton hindi naton kilala, sigurado gid nga madayaan kita kasi hindi naton si kilala. Correct na ang siling sa madamo nga hambal kita parte sa yawa, parte kay Satanas. Dito hasta nga nagbukay ganing akong ulo, way ko kita kay Satanas. So, basahan ta lang si Biblia, si Satanas. Nagsulay kay Kristo. So, way kita kakita kay Satanas. Kung ano ni siya, may sungay ni, ang siling si Iban, guwapo. So, may ara pagtudlo, kag nasa Bible, anghel siya, nga nagbato sa Diyos, ginahulog sa duta. So, kinayatawag siya nga manog, kinayatawag man siya nga yawa, no? Pero damo naman kumanog nga ginpamatay, iban gani ginkaon man namon. So iluto, taon mo lang. Way man nagwa ang sungay sang yawa sa manog. Ibudlay naton siya kilalahon. Di mo ining kay hindi naton gid siya makilala sing lubos. Posible nga pwede kita madayaan kasi hindi mo kilala ang manugdaya sa imo. So mo nang malig-on nga basihan naton nga pwede kita madayaan. Kasi hindi naton kilala ang nagadaya sa aton. Ikaduha, ang iya pamaagi mga dang siling Apostol Pablo nga hindi naton pagtugutan nga dayaan kita ni bisan sino. But silingon may ara siya nga mga persona nga ginagamit. And then bisan sa ano nga pamaagi. Ang tinaga nga bisan sa ano nga pamaagi, mga strategy ni Satanas kung paano dayaan kita. So ang siling naton sa kay Satanas, may termino kita nga makabasa sa Biblia, Antikristo, bato kay Kristo. So kung malauton nga tawo, si Satanas sa padayon niya pag-explicar sa Biblia, nahimo siya nga malauton, kag nahimo siya nga tawo. Okay. Sa ginsuguran si Satanas anghel suno sa madamo nga pagtuon pagtudlo kag sa Bible ginbase ginhulog sa duta. Ginsulay si Adan kag si Eva dito sa Hardin sa Eden. Ang gingamit niya nga lawas iya sang manog kag nagistorya siya sa kay Eva. Ang gingamit naman ni sang manog sang ni Satanas, ang kahoy naman to sang ihibalo sang malaot kag maayo. Good and evil nga kahoy, maayo kag malaot. Tree of knowledge, no? Karon para hindi kita madayaan, kilalahon tagid number 1 ang manugdaya. Kag kun pila ka persona ang iya ginagamit sa bilog kalibutan. Kay kung magsiling kita nga 1,000,000, kung dito lang siya sa Syria, dito sa Matuhaw, ang iba niyang mga personnel wala diya sa Pilipinas, so kabudlay siya magpenetrate di sa aton. Pero may babasa kita sa Bible nga ginhambal Salmo 55 bersikulo 13-14, ginhambal inadira nga ang manugdaya sa iya kag manog persecute sa iya, manog yaguta sa iya kag nagapabudlay. Dili niya upod ko lang man gani sa pagsimba sa Ginoo, upod ko lang man gali, akon man ang gali hirok nga abyan. So amo na ada ang makita naton sa Salmo kapitulo 55
bersikulo 13 kag 14. So may ara kita basihan para kapangandam kita sa manugdaya. Sili nga di. Pero ikaw man lang ang akon upod. Kadungan ko kag suod nga abyan. Kadungan. Sino ang kadungan sang tao sa ginsuguran? Sa hardin sang Eden. Si Satanas mo lang, di ba? Nan. Ti karon niya, sinong kadungan naton di? Kag upod kag abyan naton, taryo man naton ni tawo. Okay. Siling nga bersikulo 14, kita mahirop anay sa isa kag isa. Abyan anay mahirop ang tinaga mahirop ko close kay kitama. Kag nagaupod pa sa pagsimba sa templo. Gaupod pa pagsimba sa templo. So delikado galing mandaraya ta kay gaupod sa aton simba sa templo. Nan. Balikan ta to sa hardin sang Eden, ang gingamit sang yawa ang lawas sang manog. Kag ang gingamit sang yawa nga strategy ang ginbutang sang Ginoo nga kahoy sa nga pagkilala sang maayo kag malaot, ang tree of knowledge, no. Buti ngun way siya sang instrumento nga iya, way siya material nga iya, way man siya lawas nga iya, nagsuklob lang sa lawas sang manog. Kag ang gingamit niya nga instrumento para dayaan si Eva ang kahoy mismo nga ginbutang sang Ginoo sa hardin sang Eden. Kag kinkaon ni Eva kay nanamian siya nami tulokon. So makapaalam ang siling ni Eva, siya makagalanyat, makapaalam kag tilinghoon gid, kinanglanon gid. So ang sinsya nagapamatuod niya ang mga bunga sang mga prutas, mga pagkaon, yung mga puno sang vitamina, makapaalam sa bata, di ba? Ang hambal naman sa sinsya iya. Pero ara man sa Biblia, ang kahoy nag-refer siya sang kalibutan. I-explicar ko na. Ang tree of knowledge nag-refer siya sang kalibutan. Kaya ang tanan niya butang sa kalibutan, diri nagahalin ang mga tanom nga nagapamunga, kag ang tanan niya mga material nga ginagamit naton para makapalipay sa aton, makapagwapo sa aton, makapaalam, diri sa kalibutan naghalin, makapabaskog sa aton, kahatag sang kirusa, diri sa kalibutan naghalin. Ginbutang na sang Dios nga mga kabagamitan. Okay? Kag may mga nabutang dire nga ikaayos sang lawas, kag may mga nabutang man nga ikalain sang lawas, mga hilo. Okay? Kaya ara pamatuod ina, hindi iya kay haka-haka. May droga kita nga nahimo na imbento na sang iban sa aton nga kaugdanan. Kag gina-inject sa lawas para sa kukin. Damo na kita sang nasaksihan nga sang naindikan sang kukin ang iya nga ulo, ang iyang utak, iya balatyagon, guba na iya nga mga pangunahuna, kag ang iya mga desire. Di na naghalin nga mga chemical, siyempre diri mga iapon sa kalibutan. So gagamit na sang instrumento. Kung sa ginsuguran sa pagdaya sang yawa kay Adan kag Eva, diri siya nagkuha sang mga kagamitan para dayaon ang tao sa mga tinugaman sang Dios. Sa karon ni panahon, amo man gyapon. Kaso lang sang una ya kaon. Paagi sa pagkaon. Ipakaon sa imo. Kag sa karon pwede man nga kung makaon mo, mainom mo sa soft drink o kung inom mo kung ano klase nga ilimnon, bisan tanduay lang gani sigihan mo inom. So lalong ka man. No. Ang gingamit gani sang duha ka bata ni Lot sa iya para nga makalahi sila. Kay tatay niya tanduay mo lang, hubog mo lang to ni ilimnon mo lang to. Nadulaan sa sing panimuot. Na kihilawas ang duha niya kabata sa iya. Nga ginhimo to, nakahimo siya sa nga mga butang. Lalong sa kwan mong lalong sa chemical sa ilimnon. Kaya damo kita sa experience sina nagakatabo, kaguba ang panimalay, guba ang kabuhi. Ultimo lang sa tanduay nga iling nga chemical. Ti ano pagidayhan ang mga kukin. Damo na sinagkaraguba nga utak sang tawo. Ambot si Satanas way bala kamo nagabutang sa inyo panghuna-huna nga pila ka adlaw ang bilog nga kalibutan injikan niya sang isa ka chemical nga magtingkuling pati ulo sa mga leader naton. Way kamo sina nalapot niyo nga pang-isipan ina. Si Adan kag si Eva sa hardin sang Eden sang nakakaon sila sa tong nami nga bunga sang kahoy nga to. Anong natabo sila? Napatay sila dahil automatic sa ilalawas? Wala. Nagbalatianon lang sila, nagtigulang, nagluya. Pero madugay pa, lapit pa
sobra pa 900 ka tuig. Pero ano ang epekto dayon sa pagtapos ng lakaon? Sa tugid nga time. Ang ila dayon niya utak kag balatyagon amo dayon epektuhan. Imagine na bala sang tapos lakaon nahadlok dayon sila sa Dios. Pero sa ginsuguran wala na sing kahadlok sila, wa bala niya nagkakahadlok sa Ginoo kay close sila sang Ginoo. Ang istoryahan Ginoo sa ila. Pero sa nakakaon sila nagbutang dayon to ang balatyagon niya to nga nahadlok sila sa Ginoo. Kay may sala sila mo. Kaya gina-remind sila, dumdum sila sa ila sala. Ang konsensya nila. Kaya nalabag nila ang Diyos. And then, ang ginhimo, nanago sila. Tunan yun ang tinaga nga nanago sila ni Adan at ni Eva, kag ang Ginoo nagpangita, nagpanawag sa iya. Sa side nila ni Adan, nga nagpanago sila sa Diyos, ambot sa inyo, insakto pa ang kaisipan nila, parte sa pagkilala sa Ginoo, kung hindi na. So sina nga time kung aton na nila sahon tapos nila makaon ang ila pagkilala sa Dios among naepektuhan dayon, hindi na insakto ang ila pagkilala sa Ginoo. Daw ginhalintulan nila ang Ginoo nga ila halubilo permero nga ginaistorya kag nagistorya si ila ginbilang nila nga daw pulis daw pariyo na nila nga tawo nga mapanaguan mapalipdan. Di amo na siyang epekto siyang gintanom ni Satanas sa ila nga strategy nga ideya halin sa ingredients ang kahoy nga ginkaon nila. Yung chemical nga to, sang kahoy nga to. Base amo man ang gamiton sang ni Antikristo, way ta kabalos mga chemical nga i-inject sa aton lawas pila ka adlaw. Agod nga magliwat ang aton paghangop parte sa Ginoo. Hindi na bala insakto nga pag-analisar parte sa Dios. Kay ang kamatuoran kita nga nagbaton kay Kristo kinapanggasan na sa matuod-tuod nga pagkilala sa iya nga ang Dios siya hindi mo nang papanaguan sa tion nga ginkilala mo siya Dios na gid sa iya nga nakakita sa bugos naton nga kabuhi amo na nga ang realidad iya sang paghigugma naton sa Ginoo adlaw-adlaw iya ara na iya real gina iya gaupod siya sa aton sa mga dalanonta sa trabaho sa mga gintanomta sa ginaubrata ara siya nagapahayag sa aton ang iya pagka Dios nan siling Apostol Pablo kag siya nagakabuhi gid sa aton kag kita nagakabuhi gid sa iya meaning realidad gid nga ang Dios iya kag kita ga inupdanay gid hindi pwede panaguan naton ang Dios. Pero sa side iya sang mga pure pa nga kaliwat gyapon ni Adan way pa sila na tamnan sang balaan espiritu amo na gyapon ang ila panghunahuna sa panghunahuna sang ila lolo nga si Adan pwede nila panaguan ti mintras may amo sila nga pagkaisipan ang tawo bisan ang kurakot sa aton panginobyerno hindi niya madula kay ang sa isip sang tawo way sing Dios nga nakakita among pwede siya mangurakot way sang Dios nga takatan-aw pwede siya maghimo og krimen nan dalit pa na sa atong dagta sang kahoy nga ginkaon di pa kaon sa ila ni Satanas kag karon kay may tumulo na may ginpanggas na si Kristo nga mga espiritu sa tawo kag nakaanalisar na sing insakto so gadamo ang tumulo sa kalibutan siling sang yawa maperde gid ako pila ka adlaw sini ang akon gintanom sa kasing-kasing sing tawo nga binaltik nga paghangop sa Ginoo siya nakamarasmas sila nakamulalong sila sang insakto nga pagkilala sa Ginoo di kun insakto ang pagkilala sang tawo pila ka adlaw sa Ginoo kag magdamo ng insaktong pagkilala perde si Satanas di ang ideyahon niya hindi na pakaunon kundi injeksyonan na kita sang chemical nga halin man sa kalibutan agud magtingkuling aton ulo kay isipan ta kagasiling sa Second Thessalonians magbato kita magkontra kita sa Dios maging malauton kita ang siling naman sa Daniel kapitulo 8 bersikulo 11 kag 12 sa kapitulo 8 sang Daniel bersikulo 11 ang hambal dira gindagtaan ang templo dire interpretaron naton iniya nga hindi niya kay simbahan nga literal nga simbahan nga templo kung building kundi ang templo diri ang aton lawas kay pagkasunod sina nga bersikulo ang tawo nagpakasala amo nang subpon dayon sa bersikulo 12 sa bersikulo 11 gindagtaan ang templo namo na dayon tapos period ang subpon dayon sa 12 ang tawo nagpakasala na dito ang dagta ang gingamit diri dagta o kung ginatawag duga o kung liquid abi o kung chemical so ibutang sa lawas ang tawo so ang tawo dayon magpakasala
maging malauton dayon ang tawo. So muna ang sistema. Kag inaya may pruiba kita sa kalibutan nga kung ma-injectan na ang tawo sang sina nga chemical nga makaguba sa utak, guba na gid, wala na. Hindi mo na gani pwede na Bible studyhan, hindi mo na pwede hambalan parte sa Dios, kay irritable na siya. Tiway ta kabalo sang i-inject sa aton lawas, no? Ang ginahimo sang kalibutan, ginakondisyon kita sa mga bagay, correct na siya ang aton ginahimo sa sinsya nga ikaayong lawas bulong sa balatian. Pero ginatanaw nakon nya diri masulod si Satanas sa ikaayong lawas. Okay? Ang ikaayong lawas ikalain sa kalagkag espiritu. Pwede nga ikabulong sa balatian, pero ikaguba naman sa huna-huna kag balatyagon. Amo naman ang budlay. So, kinahanglan magpangandam kita. Na amo na nga pangandaman ta. Puro panilag kita kung ano ang epekto. Siling pagani sang iban nga manunudlo diri sa amon, ang bata kuno subong, kabataan perti nagkikitig a ulo. Ka budlay na tudluan. Di siling ko ano pag analisar mo sa mga bata subong di nagdiferensya ina. Ang iban basol nila kay tungod kuno sang human rights kuno, ginapadako ang ulo sang bata. Nakahaka. Pero nga akong pag-analisar, naga-research man ko kaulingon, base bala sa mga gina-inject sa aton bata, may sakot bala nga droga nga wala na balaan ina sang mga taga-health kay hindi man sila ang chemist, kay ang nag-ubra sa niya ang chemist mo, mga scientist. So, mga doktor yan, nag-apply lang sila yan, kaya hindi man sila nag-ubra, doktor mo lang sila. Ang mga scientist na yang nakabalo lang. Diba may mga bagay dira nga nakasimpon, may mga percentage nga makapaguba sang ila ulo, nga amo ang nagabato sa ginikanan. Kaya ang pagbato sa ginikanan, isa naman ka pagbato sa Dios na. Kaya mando na sang Dios mong sa kabataan. Si Adan kasi iba, amo man lang to gani, duga man lang to sing kahoy na kaon nila. Nagbato na sila sa Ginoo, nagpalagyo na sa Ginoo, nanago na sa Ginoo. Hindi ayhan nga paagi man sa mga duga sang kalibutan nga gina-inject sa aton lawas, hindi ayhan may mga porsyento dira nga makapal-epekto sa huna-huna sang kabataan naton. Ina mga haka-haka lang naton ina, no? Pero may mga pruiba kita kay katulad sang droga, tungod taas ang porsyento sang droga, damo ya gabuang ang tawo kag kun lulo na siya sa droga na inject na ilabi na kun inject gid para sang cocaine, hindi mo na pwede laygayan na siya. Kaya kung makabati siya sa mga laygay, ga-irritable ang tao nga addict na lulo na sa droga. So dapat sina lipayon mo lang siya kantahan, kay mayo lang nang ibuot, no kadlaw-kadlawan, na dayaw-dayawon, na amo na iya ang mga bagay lang sa ila. Pero kung imo iya ikontrahon na sila kag disiplinahon laygayan, malalain gid kamo ya. Na ha, sa epekto na sang cocaine nga ma-inject sa tawo. Ha? Hindi ayhan nga may mga bagay, may mga percentage nga na-inject sa aton bata nga amo ang ginhalinan nga gatiga ang ila ulo kag ginhambal sa kasulatan nga mag-abot ang adlaw ang kabataan mabinatuo na sa ginikanan tungod sa mga failure naton, mga error naton sa ginagamit sa aton lawas, no? Iti amo lang man ito kaon-kaon lang man pero nagaguba ni sing aton kalag kag espiritu, no? Bulong-bulong lang man pero may mga side effects sa aton lawas kisa ara na pamatud-an ta na, pero ay natun-an pag ganyan isang sinsya kung anong side effects sina sa panghuna-huna kag balatyagon. May epekto ganing doktrina sa reliyon. Kung mahugakon ka na sang tiko nga pagtudlo, budlayon na gani ka tadlungon. Reliyon na iya ha, ginahubog kita sa doktrina. Amo man sa edukasyon ta, pag ang tawo mag-conclude na gid siya nga ang tawo halin sa unggoy, budlay mo na tadlungon liwat pabalik sa kreasyon. Kaya iti evolusyon ng iya teorya, amo na nang gintindugan niya. Budlayo sung pakilay na kamo yang adua na yung mga teorya lang ganin na mga istorya lang. Ano pa ihan ang chemical nga inject na gid sa lawas mo? So diri naton makita ang mga pamaagi nga ginapaandam ni Apostol Pablo nga dapat hindi kita mabiktima. Si sino ini, sinong mga ginagamit ni Satanas. So siling gina sa Salmo, pareho lang manaton nga tawo. Aton man gani upod sa simbahan, aton man upod sa komunidad,
So sin-o kis ang nagadakop sa aton kinagapressure sa aton now. Aton man lang kaugalingon nga tupad balay, aton man lang kaugalingon nga katawhan ukod sa ibanwan naton. Na. Tungod sa ila kinamatarong kuno, may ara man sila sa tinindugan sa layi. So bisan kisa nga ang ila nga ginadusok nga layi, hindi na prinsipyo nga bato, hindi na prinsipyo ang paris sa Ginoo, bato na si Ginoo, hindi na pakadako na sang ila kaugalingon. Ti tao man lang ga-pressure sa aton. Tao agi pa batok sa tao. So hindi gid saling aktual nga si Satanas gid nga mapakita sa aton nga dala-dalang mga sungay niya. Gagamit siya sa mga instrumento, gagamit siya sa mga material. Agod niya kita, labuton niya kag gakumon ang aton balatyagon kag panghunahuna. Ang pinakadelikado gid iya nga amo maindikan kita sang chemical nga makapalain sa aton kalag kag espiritu. Nan. Okay? Ang kaon-kaon okay lang na. No? Pero sa kaon gani may delikado ka eh. Kung hilo na makaon mo, tapos agad. Yan. Kisa soft drink lang, paagyan na sa soft drink, butangan sang droga da, tapos ka man. So may pagkadelikado gid. Sa reliyon, katunga ang kadelikado man tada. Kung sala ang pagtudlo, may delikado man ang gyapon sa reliyon. Sa edukasyon namuman. Okay? Pero mas delikado gid sa mga chemical nga ginagamit sa aton lawas. So balantayan gid na siya. Kay madayaan aton kalag kag espiritu. So tapos kita hindi kita kabuhi sa higot sang panulay. So amo na si Adan kag si Eva nadakpan gid ang ila kalag kag panghunahuna. So guba dayon ang ila pagpati pagkilala sa insakto nga pagpati sa Ginoo. Imagine mo panaguan lang Ginoo. Di kung insakto pa ng pag-analisar parte sa Dios, panaguan mong Dios. Oh, pagkabata nila sang ila subang nga si Cain, pinatay niyang manghod niya. Oh, ara naman epekto. Nagresulta gyapon. Anong natabo kay Cain? Mangkot sang Ginoo siya diin ang manghod mo si Abel. Ano sabat niya sa Ginoo? Si ambot. Di kung Ginoo ang imo ginagapamangkot sa imo, ang imo panabat, ambot. Ano ang pagtanaw mo sa Dios? Way kakita sang imo ginhimo. Nga masiling ka ambot. Guba utak ni Cain. Pareho sa tatay niya, guba. Si damo guba nga utak. Amo na kisa mga tao nga guba ang utak sa Dios, kag mabutang sila sa leader naton sa gobyerno, amo nang mga tao nga kurakot. Way nahadlok maghimo sang kakurakutan kay nga pagtan-aw nila sa Dios hindi kakita sang ila ginahimo. Guba nang ila utak sa Dios nga natawag. So delikado nang mga tao kay amo na sila ang gamiton ni Satanas agod gubon nila ang insakto nga prinsipyo parte sa Ginoo. Yan. Kag do si sin-o pa na sila nga maghari. Na batok sa matarong. Pero way na sila prinsipyo nga insakto pagkilala sa Ginoo. So halalungan na nga mga tao. Kahit posible upod lang naton sa aton barangay, upod lang naton sa aton balay, basi bata taman siya o apo taman na upod man naton sa pagsimba. So amo ning paandam ni Sul Pablo nga siya hindi kamo madayaan ni bisan sin-o, ni bisan apo naton. Okay, ang ikatatlo nga ideya para hindi kita madayaan, tun-an ta ang mga prinsipyo. Tun-an ta mga prinsipyo nga ginasunod ta. And then ang mga ginagamit naton nga mga material kag mga chemical, tun-an ta panilagan ta anay. Kung anong epekto sa tao. Kay basi makaguba sa aton panghunahuna kag balatyagon kag igo pag abot sang tiyon ang aton prinsipyo nga pamatok na sa Dios. Antikristo na gali kita. Hindi na kita kala Diyos nun yung tao. No, ang sakto nga bukas nga panghunahuna parte sa Ginoo dula na. So ara na kita sa kamot sang yawa. Hindi na sa kabuhi. Kung maguba ng aton kaisipan, wala na tsansa. Maayo pa tong mga tao nga nabaton kay Kristo, nagtuo sa kaluwasan, kag napatay na sila sang madugay na. Kaya nga, luwas pa to sila. Pero maabtan ni Antikristo, kag maaplayan sa mga material niya, nga among gamiton para pagpandaya sa tao, para mapresyur kag mahugakom ang kalag sa tao, delikado. Ang kaluwasan madula sa tao. Bisan pastor pa siya, pwede siya maagaw sa kamot sang Dios nga ginatuuhan niya. Kay kuhaan niyo ba si Adan kag si Eva, perfect nga tao. Kita yagin perfect lang kita ni Kristo. Pero daan kita nga makasasala. Si Adan niya pagtugag niya perfect. Pero nga naagaw pang ilahuna-huna kag balatyagon sang yawa sa presensya sang Dios. Tungod lang sa kaon-kaon. Di ano pagid kung indikan kayahan? Damo kita prueba nga hindi na mapuslan ang aton kabataan, aton mga parinti tungod kin indikan sang droga.
O hindi napuslan kaisipan nila. Guba nang ilakalag. Kaya hindi mo na mabaybo sa dihan, hindi mo na malaygayan parte sa Dios. Wala na. Basi gamitan kita sang mga material nga mga technology ni Satanas kag hindi kita kabuhi ang atong talag upod sa iya sa impierno. Delikado sa karon nga panahon. So panilag kamo mga kauturan sa Ginoo. So mag-aligmat, magbantay kay ang siling diri sa Bible ang atong kaaway pareho sang leon. Pero kung kabalo lang kita maghambal nga pareho sang leon pero way kita gapangusisa, way kita gatuon sing maayo, maid-id ni pagtuon. Dakpan ti gyapon sang leon. Nasiling ka lang sang leon, pero way kakabalo kung paano magkagat ang leon. Paano magdumog ang leon. Ay kinahanglan niya baluon mo gid kung paano siya maglumpat. Agud makalikaw ka. Paano siya magkagat. Agud makalikaw ka. Hindi na kabalo ka lang mag-speaker sang leon, pero hindi ka kabalo sang iya mga karakter, tapos magyapon sa leon. Tunan mo gid na sing maid-id ang mga ideya. Kag ang mga aktual nga hitabo sa kalibutan kay ang ginahambal dire parte sa mandaraya ari sa Biblia. Pero ang mandaraya aktual na iya nga nagapanhikot sa kalibutan sa aton pagpangabuhi. Agud madayaan kita. Aktual na iya, dapat mag-research kita aktual sa ila. Kung ang ila prinsipyo gaupod pa si Ginoo, ukon gyud pamatok na. Andin ang ila ginahimo, upod sa Ginoo, ukon hindi na. Okay? Kag ang ila ginagamit, ano magi-epekto sa ila kalag kag espiritu. Tunan ta na. So aton na siya tanan talupang dunggid. So kabay pa may makuha kamo mga ideya, damo pa di kita madala sa inyong mga pangunahuna. Mga aktual gid nga pag-anagsar. Kaya ang Bible gahambal diri sang tanawon ta daw teori lang. Pero ang ginahambal niya aktual ini nga nagakatabo sa kalibutan. Kaso lang may ginahambal diri nga way pa natabo. Hulaton ta nga matabo ina itandi ta sa aktual nga kitabo. Kay amo ginang ginahambal da. No? Hindi lang kay magbasa lang ta sa Biblia, pero way kita katuon sa katabo sagwa sang aton palibot. Tunan ta pati ang sagwa kay amo nang ginahambal sa sulod sang Biblia. Okay? Sabay pa, makatalupangod ka mo.